Sa kasalukuyan, itong si Bagyong Paulo ay nasa 695 kilometers east ng southeastern Luzon. Ito ay may taglay na lakas ng hangin na umaabot ng 55 kilometers per hour malapit sa sentro ng bagyo at pagbugso o biglaang paglakas ng hangin sa paligid nito na umaabot ng 70 kilometers per hour. Ito ay kumikilos pakanluran sa bilis na 25 kilometers per hour. Dito sa ating forecast track, ito yung ating main na forecast track, ito yung nasa gitna, pero hindi po ibig sabihin na eksaktong dyan at dadaan yung bagyo. Posible pa rin po ito na bahagyang umakyat within the limit po nitong upper bound natin at posible din naman na bahagya pang bahagya pa siyang bumaba dahil merong high pressure area dito sa ibabaw ng Pilipinas. At ito yung posible na mag-contribute sa pagbaba pa ng track nitong si Paulo. At nakikita rin natin sa mga susunod na oras ay mas mag-i-intensify pa ito from tropical depression to tropical storm. At habang binabaybay niya yung karagatan dito sa eastern coast ng ating bansa, ay mas lalakas pa ito into severe tropical storm. At hindi natin inaalis yung posibilidad, worst case scenario natin, aabot pa ito ng typhoon category. Ibig sabihin, ang pinakamataas na posible nating itaas na tropical cyclone wind signal ay signal number 4. At simula sa Friday o Friday ng tanghali hanggang hapon, ito yung time na binabaybay niya yung ating kalupaan at maaapektuhan mainly yung northern Luzon at yung central Luzon. At habang binabaybay po niya yan na severe tropical storm siya, ay dahil sa may kabilisan, itong si Bagyong Paulo, ay by Saturday morning or in the afternoon ay tuluyan na ito na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Sa kasalukuyan ay meron na po tayong nakataas na wind signal number 1. At dito yan sa northern portion ng Catanduanes, partikular na dito sa mga munisipyo ng Pandan, Bagamanok, Panganiban at Viga. At ibig po sabihin yan, ay posible na makaranas tayo ng 39 to 61 kilometers per hour. At ito po ay merong 36 hours na lead time. Ibig sabihin, kapag tinaas po natin na wind signal number 1, ay hindi po agad natin itong mararanasan. Within the next 36 hours po, yung ating ina-expect dito, para makapaghanda po tayo. At para naman sa mga pag-ulan, kanina po ay may mga kinalaman purely sa hangin. Ngayon naman dito sa mga lakas ng pag-ulan, ina-expect natin tomorrow ng 5 p.m. hanggang sa Friday ng 5 p.m. makakaranas tayo ng 100 to 200 millimeters dito sa mga probinsya ng Apayao, Cagayan, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Nueva Vizcaya, Quirino, Aurora at Isabela. Ibig pong sabihin ng 100 to 200 ay posible yung multiple o ilang mga pagbaha within a province. At posible din kapag nakatira tayo sa mountainous areas dito sa halimbawa sa Sierra Madre, ay posible rin na makaranas tayo, wag naman po sana, ng mga pagguho ng lupa. 50 to 100 millimeters naman dito sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales, Tarlac, Nueva Ecija at Bataan. Ang ibig sabihin naman kapag naka 50 to 100, posible yung mga flash floods o mga localized floodings lalo na sa mga low-lying areas or dun sa mga talagang bahain na mga lugar. Simula naman sa Friday afternoon, Friday 5 p.m. hanggang Saturday ng 5 p.m. and by this time ay nandito na sa Scarborough Shore itong si Bagyong Paulo. Kaya yung mga pag-ulan natin ay nakafocus na lang dito sa western part ng Central and Southern Luzon. 100 to 200 dito sa Ilocos Sur at La Union, 50 to 100 naman dito sa Ilocos Norte, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet at Pangasinan. Dito po sa mga walang kulay ay hindi po ibig sabihin ay hindi na tayo makakaranas ng mga pagulan. Posible pa rin po na makaranas tayo ng mga pagulan pero hindi kasing lakas nung mga may nakataas tayo dito sa ating weather advisory. Sa kasalukuyan ay wala pa rin tayong nakataas na gale warning dahil 12 hours yung lead time natin kapag magtataas ng gale warning. At yung gale warning natin ay nakafocus dun sa mga alon pag tayo ay pumalaot sa karagatan po yan. Dahil yun yung difference niya dito sa storm surge. Yung storm surge warning naman natin, ito yung taas ng alon na hahampas sa ating coastal areas. Dito po yan sa north and eastern coast ng Cagayan, eastern coast, yung coastal areas ng Isabela at ganoon din sa northern and central coast ng probinsya ng Aurora. Ibig pong sabihin nito, posibleng umabot ng 1 to 2 meters yung ating mga pag-alon dito sa ating mga dalampasigan.
Para naman sa ating weather na inaasahan bukas, dito po sa Metro Manila, kasama yung central and eastern part ng Luzon, ay makakaranas tayo ng maulap na kalangitan. Ibig sabihin, mataas yung tsansa ng mga pagulan. At partly cloudy to cloudy skies naman dito sa natitirang bahagi ng ating bansa. Ibig sabihin, mas mababa yung tsansa ng mga pagulan, pero posible pa rin yung mga localized thunderstorm o yung mga pagulan for a specific place lang. And for